from Greenfield Trinity Baptist Church. Let's welcome Pastor John Albert Alcantara para magdala ng mensahe sa ating ngayong hapon. Okay, para pa natin. Okay na. Hello po. Ayan. So, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat at isang karangalan po no, na makapagbahagi ng salita ng Diyos. So, So, I was instructed no, na i-preach patungkol sa, syempre, tayong mga young professionals, ay nagtatrabaho. So, I was asked na paano na pagsasabay sa paraang hindi makukompromiso ang gawain sa Panginoon. Actually, talagang ang sarap pagbulay-bulayan ng mga ganitong pag-uusap. Kasi nga, ako personally, ito yung nararanasan ko ngayon. At dalangin ko, no, na ito'y maging hamon sa bawat isa. Na dito, pag-aaralan po natin, hindi mo kinakailangan mamili. Ang kailangan mo lang is kung paano mo i-integrate yung profession mo sa gawain ng Panginoon, na kung saan posible pala, na kasi nga, even Apostle Paul himself, talagang nakita natin kung paano pinagpala ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan niya, sa paraang hindi niya sinakripisyo yung kanyang trabaho personal. In fact, nakatulong pa nga for the furtherance of the gospel of the Lord Jesus Christ. Yes. So, bilang paggalang po sa salita ng Diyos, magsitayo po tayong lahat. Okay? At buksan po natin ang ating mga Bible, Matthew chapter 6, verse 33, then Psalms 37 verse 4. So dun muna po tayo sa book of Matthew. Matthew chapter 6 verse 33. Sige po, basahin po natin sabay-sabay. Begin. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Then Psalms 37 verse 4. Okay? Psalms 37 verse 4, begin. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos, Ama, salamat po sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sapagkat we can still be full-time for God, serving faithfully while working professionally. Dalangin ko po, Panginoon, na sa mga young people na narito ngayon, as we aspire, Panginoon, na makapagtrabaho, nawa, Panginoon, walang maging conflict hanggat maaari, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, sapagkat una tigit sa lahat, ito'y ipinanalangin lamang namin sa inyo. At nung ipinagkaloob mo, pagkakataon namin ito para mas mapaglingkuran ka at mas maging tapat kami sa gawain. Bagamat talagang nandyan yung battle sa aming laman, pero Panginoon, nawa manaigang spirito na kung saan ito'y inaali at dinededicate namin sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ng mapagsalita sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, makakapuna po tayong lahat. So, ang mensahe po ng Panginoon sa hapong ito ay pinamagatang full-time for God, serving faithfully while working professionally. So, ibig sabihin pala, kapag nagtatrabaho ka, tapos naglilingkod ka sa Panginoon, hindi ka part-time worker of God. Hindi ka part-timer sa trabaho mo. You can be both full-time sa paglilingkod sa Panginoon. Depende yan kung paano mo titignan. Kasi ako personally, tinitignan ko yung aking trabaho na extension ng gawain ng Panginoon. Kasi nakakapag-Bible study ako sa opisina. Okay? Kapag may mga events, ako sa opening prayer. At higit sa lahat, napifinance ko yung gawain ng Panginoon. Hindi dahil sa magaling ako, mahusay ako, sapagkat bago pa man din nagsimula ang gawain sa DRT, talagang pinagpray ko sa Panginoon. Actually, sabi ko nga, Panginoon, sana makatisod ng mayaman para may pampatayo ng building. Hindi ko inasahan, ako yung tinisod ng Panginoon. At sabi ko, pambihira, ito yung commitment ko sa Panginoon, alangan namang ako mag-violate. So, ibig ko sabihin, ako na nanalangin ang hini po ng Panginoon, at sabi ko nga, hindi natin pwede limitahan ng Panginoon. Sa kung paano ang Panginoon gumagawa sa bawat isa. So ito kasi yung so many believe that full-time ministry requires living a profession. Ako man dati ganyan ang akala ko. Actually, nung nag-resign ako sa North Sagaray, doon sa Sanjin, doon ako dati Okay? Actually, bagay nga sa akin yung team ng ating camp, yung about mental health, na-depress ako doon. Oo, aaminin ko. Ako'y nagkaroon ng anxiety doon dahil maraming trabaho,
at when I look back, sabi ko, pambira, pati araw ng linggo, pinapasok ko na. So, to make the long story short, pinagpalit ko yung gawain ng Panginoon sa aking trabaho. No, so pero hindi naman pala kinakailangan na iwanan ang trabaho. Ang kailangan lang is i-manage natin ito properly. So but the scripture and life experience shows otherwise. So you can work a full-time job, you can carry responsibilities, you can face daily pressures and still be committed to God. Ano? So this is not a divided life kasi para pag ang dating paano mo hahatiin yung katawan mo. No. Kapag nakakapaglingkod ka sa Panginoon sa paraang nakakapagtrabaho ka pa rin, ang tawag doon, that is a devoted life. Ano? So remember, di ba, mas napapakinggan natin yung salitang pagiging devoto sa mga nagpupunta doon sa sa Quiapo. Ano? Ay, mga devoto yan. Ano ibig sabihin ng devoto? Nariyan na mahawakan lang nila yung rebulto kahit na matadyakan sila, matapakan sila, kahit na halos mamatay sila, babalik pa rin niya sa susunod na taon. Bakit? Devoted sila. So same is true with us. Sabi ko nga, sana yun yung ugali ng mga Baptist, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi kung titignan po natin, introduction pa lang pala to, sorry. Ayun. So ibig sabihin, kung titignan po natin yung sitwasyon, hiningi mo lang yan sa Panginoon eh. Tapos kung pinagpala ka, huwag mo namang gamitin yan laban sa Panginoon upang hindi ka makapaglingkod sa Kanya. So like Apostle Paul, who worked as a tent maker, while preaching the gospel, your profession can become an extension of your ministry. So paano siya nagiging ministry? Yun nga, pagka yan yung nagsusustain para masustain mo yung gawain ng Panginoon, extension yan ng yung gawain. So the Apostle Paul's vocation as a tent maker and his decision to forgo financial support from certain churches is well documented. So dito pag-aaralan din natin, actually preview lang, na kung paano si Apostle Paul pinorgo niya yung kanyang karapatan na tumanggap ng financial support. Pero dito, inilatag din niya na dapat siya makatanggap ng financial support. Kaya nung una, medyo nalilito ko, nilalatag niya, pero mas ito nga daw yung kanyang pinagmamalaki na nakakapangaral siya ng salita ng Diyos sa parang hindi siya tumatanggap ng financial support. Pero ang ating pinaka-highlight po rito, yung makapaglingkod ka sa Panginoon kahit na ikaw ay nagtatrabaho. So it is well documented primarily in the book of Acts and his letters to the Corinthians and Thessalonians. So Paul maintained his right to be supported as an apostle, but often waived that right to ensure the gospel was not hindered. So ano yung mga rito? Medyo pahagi na lang natin kay Apostle Paul. Una, working to not be a burden. So 1 Thessalonians chapter 2 verse 9. Sige nga po, 1 Thessalonians chapter 2 verse 9, sabi po rito, tiyak na natatandaan nyo pa. So sabi po rito, for you remember, brethren, our labor and travail, for laboring night and day, because we would not be chargeable unto you, unto any of you, we preach unto you the gospel of God. So sabi po rito, tiyak na natatandaan nyo pa mga kapatid, ang pagsisikap namin noong nasa inyo pa kami, habang ipinapangaral namin ang magandang balita ng Diyos, araw at gabi kaming nagtatrabaho para hindi kami maging pabigat sa inyo. So dito pinapakita na kasi nga yung iba, hindi makatin sa church kasi baka wala lang pang offering, o kaya naman, parang ang tingin ng iba, ginagawang kabuhayan na pangangaral ng salita ng Diyos. So para hindi maging pabigat at maging katisuran, sila na mismo yung nagtatrabaho para ma-provide ng kanilang pangangailangan. So Paul writes to support 1 Corinthians chapter 9 verses 4 to 14. Pwede sa Tagalog. 1 Corinthians chapter 9 verses 4 to 14. Ito i-establish niya kanina, ipinakita niya na para hindi maging mapabigat, hindi siya tumanggap ng suporta. Pero ngayon naman, ini-establish na yung karapatan na tumanggap ng suporta. Sabi rito, wala baga kaming matuwid na magsikain at magsiinom. Verse 5, wala baga kaming matuwid na magsipagsama ng isang asawa na sumasampalataya gaya ng iba't ibang mga apostol at mga kapatid ng Panginoon at ni Cephas. Dito, pinapakita ni Apostle Paul na hindi lang siya dapat nasuportahan, maging yung asawa at mga anak niya, ay dapat suportahan sa pag-aaral, sa pagkain. Okay, verse 6. Ano ba po sabi dyan? O ako baga lamang at si Bernabe ang walang matuwid na magsitigil sa paggawa, yung pagtatrabaho na sila hindi tumitigil sa paggawa para masuportahan ang kanilang mga sarili. Sabi ni Apostle Paul, kami lang ba ni Bernabe ang dapat magtrabaho? Nangangaral din naman kami ng salita ng Diyos. Verse 7, sinong kawal ang magpakailan paman ay naglilingkod sa kanyang sariling gugol? Sino ang nagtatanim sa isang ubusan at hindi kumakain ng bunga niyaon? Dito hinalintulad ni Apostle Paul na maging ang sundalo nga eh. Diba? Naglilingkod siya sa kanyang bayan, pinapasweldo eh.
paano pa kaya ang lingkod ng Diyos sa kanya pinapangaralan ay hindi suportahan sa pangangailangan niya? O sino ang nagpapakain sa kawan at hindi kumakain ng gatas ng kawan? So ibig sabihin po nito, nararapat lamang doon sa nagpapagal na bigyan kabayaran yung kanyang paggawa. Verse 8. Verse 8. Ano pa po sabi dyan? Ang mga itong bagay, sinasalita ko ayon sa kabalian lamang ng mga tao, o di baga sinabi rin naman ang gayon na kautusan. So kung titignan natin yung Old Testament, nakalatag po doon na hindi mo dapat lagyan ng busa lang nagtatrabaho. Tingnan nyo, verse 9. Okay? Meron siya cross-referencing dito, sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mo lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik. Ang mga baka-baga ay iniingatan ng Diyos. O ito ba'y para lamang ba sa mga baka? Hindi ba't para din naman ito sa mga lingkod ng Panginoon? Verse 10. Okay? O sinasabi kayang tunay ito dahil sa atin, o dahil sa atin ito sinulat, sapagkat ang nagsasaka ay dapat magsaka sa pag-asa, at ang gumigiik ay sa pag-asa na makakabahagi. Ayan. Okay, verse 11. Verse 11. Kung ipinagdasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay baga sa aming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman. Verse 12. Verse 12. Kung ang iba ay mayroon sa inyong matuwid, hindi baga lalo pa kami? Ganyan may hindi namin ginagamit ang matuwid na ito, kundi aming tinitiis ang lahat ng bagay upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. So ang main purpose ni Apostle Paul is huwag maging hadlang yung pagbibigay para hindi sila pakinggan ng tao. Na ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi pera-pera lamang, kundi para walang maging hadlang upang ito'y tanggapin ng tao. Verse 13. Verse 13, hindi ba ganin nyo nalalaman na ang mga nagsisipagsigawa ng mga bagay na banal ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo, at ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay mga kabahagi sa dambana sa Old Testament. Pag may mga sacrifice, may portion para sa high priest. So parang ganun po yung sinasabi rito. Then verse 14, gayon din naman ipinag-uutos ng Panginoon na ang nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamagitan ng Ebanghelyo. Kasi kung titignan nyo ito, this is parang mutualism. So two-way ito. Ang pastor ang naghahanda, nagluluto ng salita ng Diyos upang ito ipresenta sa mga members ng church. So syempre, sagana siya sa Word of God, pero sa kabilang banda, dahil siya'y nangangaral ng salita ng Diyos, salat siya sa mga material na bagay. Ngunit ang mga member ng church, dahil sila'y nagtatrabaho, sagana naman sila sa material na bagay. So mutual relationship in such a way na tinutugunan ng pastor yung pangalang spiritual ng mga miyembro, kaya hindi naman ang miyembro bilang pagsuporta sa lingkod ng Panginoon, tutugunan kung ano yung may kulang doon sa minister of God. So mutual relationship ito. At sa ganung paraan, ay nagiging matatag ang isang samahan. Ang katawan ni Kristo. Then ito, yung kung paano niya ni-refuse, 1 Corinthians chapter 9 verses 15 to 18. Okay, so nilatag niya yung kanyang karapatan, pero ni-refuse niya, at bilang kapalit sa pag-refuse niya, kailangan niya magtrabaho. At dahil nagtatrabaho siya, hindi niya pwedeng gawin dahilan na nagtatrabaho ako, hindi ko magampanan ng gawain ng Panginoon. At nakita natin kung paano si Apostle Paul ay naging pundasyon ng iglesia sa panahon na ito'y nagsisimula pa lamang. So Paul declares he would rather die than let anyone deprive him of this boast, preaching the gospel without charge. 1 Corinthians chapter 9 verses 15, okay? 1 Corinthians chapter 9 verses 15 to 18, sabi rito, ngunit ako'y hindi gumagamit ng anuman sa mga bagay na ito, at hindi ko sinusulat ang bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin, sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa pawalang kabuluhan ni numan ang aking karangalan. Kasi ang karangalan niya ay yung nakakapangaral siya nang hindi siya binabayaran, na mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa tanggalin sa kanya yung ganong karapatan. Verse 16, sapagkat kung ipinapangaral kong Ebanghelyo ay wala akong sukat ipagmapuri, sapagkat ang pangangailangan na iniatang sa akin, sapagkat sa abang ko, kung hindi ko ipinangaral ang Ebanghelyo. Verse 17, para baga sinasabi niya, nararapat lang na ipangaral ko ito kahit walang suporta. Sapagkat kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban, ay may gantimpala ako, ngunit kung hindi sa aking sariling kalooban, ay mayroon akong isang pamamahalan na ipinagkakatiwala sa akin. Verse 18, ano nga kaya ang aking gantimpala? Na pagka ipinangaral kong Ebanghelyo ay ang Ebanghelyo ay maging walang bayad, upang huwag kong gamiting lubos ang aking karapatan sa Ebanghelyo. So dito po ay may tatlong bagay tayo pag-usapan. Una, clarify your priority. Clarify your priority. You must settle who comes first. Sabi ko nga kanina,
nauna kang maging Kristiyano, most importantly sa mga young people, naligtas kayo sa panahon kayo nag-aaral, at sabi ko nga, naging instrumento pa yung pastor ninyo para sa katugunan ng inyong mga panalangin. Minsan, sinasagot ng Diyos yung panalangin, hindi dahil sa'yo, kundi may matuwid na nanalangin na para sa'yo, at nung ito'y tinupad, huwag mo naman gamitin na dahilan yan upang mawala ka unti-unti sa gawain ng Panginoon. Kasi parang nagiging cycle na, maging doon sa Angat Baptist Church, at ngayon ako'y nagpapastor sa Greenfield, nagamit ko yung kasanayan o yung wisdom para sabi ko, hanggat maaari bilang pastor, hindi ko hayaan ito yung mangyari sa church. Na kung saan, nag-iisip ako, paano kaya makapagtayo na ng business para kami ang may control sa business at hindi yung business ang may control sa amin. So clarify your priority. Pursue God passionately. Psalms 37 verse 4. Ano po sabi dyan? Psalms 37 verse 4. Sabi po rito, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at ibibigay ka niya ng bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. So ano po ibig sabihin yan? Alam niyo, pag sinabi magpakaligaya, yung bang parang sa pagtatrabaho, bakit ka maligaya kahit hirap ka? Kasi may sweldo. Pag may sweldo ka, meron kayo pambibili ng properties na gusto mo. Kasi ganyan ang mga kabataan Sagana sila sa pangarap, na nagiging dahilan upang iwanan ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya kahit mahirap, nagpapakaligaya sapagkat may sweldo. Pero paano mo may apply ito sa gawain ng Panginoon? Yung bang kapag ka meron kang sinolwin, tapos nakita mo na bago yung buhay niya, ako, personally, maligaya ako sa ganun Tapos yung nasolwin mo na bago ang buhay, nagpatuloy sa gawain ng Panginoon, nakakapag-atay pa ng iba, talagang isang kagalakan sa Panginoon yun. At tignan nyo dito, sabi pa rito, kasi may kondisyon pagpapala ito ng Panginoon Sabi doon, kapag nagpakaligaya ka, ano yung resulta? Ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. At ang nakakatawa dito, habang nagpapakaligaya ka sa Panginoon, yung interest mo, nababago rin Okay? Kasi dati, sabi ko nga, tulad ng mga pangkaraniwang kabataan, ang pangarap ko rin magkaroon ng sariling bahay, lupa, sasakyan, wala sa isip ko na magsakripisyo sa gawain ng Panginoon. Bakit? Parang doon tayo hinulman ng sanlibutan Okay? At dito makikita natin, nagawa ko magpakaligay sa Panginoon, ang naging resulta nito, yung nasa ng puso ko, may kinalaman din sa gawain ng Panginoon. And that is the reason why, kung bakit nung nanalangin ako, na Panginoon, sana may matisod ng mayaman kung paggawa ng church, natisod ko yung sarili ko, sabi ko nga, hindi isa o dalawang beses lang ako nag-loan para sa building ng church. 3 beses, Bakit? Kasi that is the desires of my heart, na magkaroon ng, naunahin ko ang bahay ng Panginoon kaysa sa bahay ko, So, sabi ko, nakaka-addict din pala, na pag hindi ko pinigilan yung sarili ko, baka wala nang matira. Pero sabi ko, the Lord will provide kasi nakita ko kung paano yung aking mga magulang nagsakripisyo sa Panginoon. Naalala ko noon, yung aming church, merong kisame, pinturado. Pag pumasok ko sa kwarto ng mami at daddy ko, ba't ako may nakasabit na kasirola doon sa bubong? Yung para pag umulan, mayroong sasalo doon sa tubig ulan. So, ibig ko sabihin, kaya sabi rin, tama yung sinabi ni Pastor Danny, sabi niya, kaya kayong mga anak na pastor pinagpapala kasi merong kayong magulang na pastor na nagsakripisyo muna, Kaya sabi ko, lahat ng meron ako dahil sa mga pagsisikap at pagsasakripisyo ng aking mga magulang, So that's why we need to clarify our priority. So delight thyself also to the Lord and He shall give thee the desires of thine heart. Pero napaka-impokrito ko naman, kapag sinabi kong wala na akong panlasa sa mga material na bagay, nandun pa rin. Kasi magpapamilya ako, mag-aasawa ako, mag-aanak ako, gusto ko, meron ako maiwang yaman sa kanila. Sabi ng Bible, mapalad ang magulang na nag-iiwan ng yaman sa kanyang mga anak. So, ibig sabihin, gusto kong gawin ito sa paraan na hindi ko sinasakripisyo ang gawain ng Panginoon sapagkat marami sa atin, iniwan ang gawain ng Panginoon hanggang ngayon, ang dami pa rin kulang sa kanilang buhay. So, serving God begins with loving God when your heart delights in Him. Ministry is not a burden but a joy. Then pangalawa, letter B, put God first. Ayan, put God first. Matthew chapter 6 verse 33. Put God first. So, ano po sabi rito? Priority determines direction. Ano ba talaga yung direction mo nung hiningi mo sa Panginoon yung profession mo na yan? Itong mahirap, nakikipag-utuan ka minsan sa Diyos na kapag ka binigay sa iyo yung trabaho, mas magiging matapat ka. Pero bakit mo inaya ka ni pastor na merong gawain, ang idadahilan mo overtime What do I mean is, siningi mo yan sa kanya At may pinagkaloob, ngayon gagamitin mo laban para hindi ka makapaglingkod. So ano po sabi rito? Datapot, hanapin muna ninyo. Ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay na ito
ay pawang idaragdag sa inyo. Again, conditional blessing na naman ito, na ang pagpapala ng Panginoon ay sa pamamagitan ng pag-una mo sa kanyang gawain. At ang sabi rito, lahat ng pangangailangan mo ay idadagdag sa iyo. Ano? So priority determines direction. Your career must never compete with your calling. That's why we need to seek God first. At ang sabi rito, at ang lahat ng ito ay idaragdag sa iyo. Kaya nga minsan, kapag nagtataka ka, bakit ganun? Paano yung pag sumikap ko? Walang nangyayari sa akin pag sumikap kasi nga mali yung application mo. Inuna mo yung personal desires mo, personal interest mo, at ngayon, you will end up broken. So dito, baka sabi ko nga, bakit hindi mo naman subukan yung pamamaraan ng Diyos pagdating sa pagpapala? At ano yun? Yung unahin mo ang kanyang gawain at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan mo. Then letter C, prepare God's purpose. So this is all about clarify your priority. So as you clarify your priority, syempre, ang priority natin ay makapaglingkod sa Panginoon, hindi lamang pursue God passionately, hindi lamang put God first, kundi prepare God's purpose. Kasi meron tayong personal purpose Meron tayong mga personal desires. Pero on top of that, mas unahin po natin yung purpose ng Panginoon. Ano po sabi sa Luke chapter 9 verse 62? So no one who looks back is fit for service. Okay? No one who looks back is fit for service. Luke chapter 9, verse 62. Okay? Sinabi ni Jesus sa kanya, okay, ano po sabi dyan? Na dapat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ano ibig sabihin? Hindi ka makapag-focus sa paglilingkod. Hindi ka makapag-focus kasi tingin mo ang daming kulang. At kapag hindi ka nakapag-focus sa paglilingkod, apektado yung ministry mo. So Jesus, you made a covenant. So if conflict arises, God's call prevails. This is not loss, it is alignment with eternal purpose. So sabi ko nga, ako ay mas pastor kaysa pagiging accountant. Ako ay mas devoted sa aking panawagan ng Diyos kaysa sa aking profesyon. Kasi sabi ko nga, if there would any be conflict between my calling sa Panginoon at sa aking profession, sabi ko magpe-prevail ang panawagan sa akin ng Panginoon. Bakit? Sapagkat nagawa ko na minsan nag-resign ako sa aking trabaho, nag-Bible school ako, talagang hindi ko na inisip na babalik ako sa profession, pero dahil nandun yung desires ko para paunlarin ang gawain ng Panginoon, doon lang kung kailan na-condition na yung isip ko na full-fledged na ako sa Panginoon, tsaka niya lang ibinalik yung profession. At dito, sabi ko nga, wag na ang pasok sa office ay tumapat na ng Sabado, Linggo. Parang yun na yung sinyalis na dapat ko nang iwan ito. Pero hanggat ito ay nagko-complement, nakakatulong sa gawain ng Panginoon, walang dahilan para iwan o pumili ako sa dalawa sapagkat ang aking trabaho ay extension ng aking ministry. So young professional must decide early, is God first or just part of the schedule? So priority is not declared, it is demonstrated. Palaging buong bibig natin, mangyari ang kalooban ng Panginoon, bahala na ang Diyos. Pero pag tinignan sa iyong kilos gawa, mas pinipili mo pa rin yung trabaho mo kaysa sa paglilingkod sa Panginoon. Misa pa-testimony pa tayo, pero ang totoo, ano ba talaga yung purpose natin? Okay? Kaya tignan natin ito, Philippians chapter 3, verses 13 to 14. Sabi po rito, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. Ito yung tinatawag na holy amnesia, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ano yung mga dahilan bakit ka nawawala sa focus? Ano yung mga dahilan bakit nawawala ka sa focus sa ministry? So sabi po rito, palitan na natin yung kaisipan. Kasi nga minsan, ang gusto natin, pag kumayod ka, mayroong ka agad sweldo. Pag may sweldo ka, makakabili ka ng kahit na ano gusto mo. Sa'yo, ang reward o yung prize is yung kinsenas katapusan. Pero sa gawain ng Panginoon, pag nagpagod ka, minsan paluwal ka pa. Kaya minsan, ala nang may gusto maglingkod sa Panginoon na kung in-overtime ko na lang yan sa trabaho, malaki pa sana yung aking kikitain sa katapusan. Pero dito, ipinapakita po na ang prize is not after the love gift. The price is the call itself. Not the benefits that come from the call or any other things. The price is being able to run the race at all, working with God as a partner to the work of His kingdom. Yung kanina may kumanta, okay, nakapag-soul winning ka, yung magawa mo yun sa Panginoon, yun na yung reward mo. Bakit? Sapagkat tayo mga maruming basahan at walang karapatan ng makapaglingkod sa Panginoon. Pero yung magawa mo yan, sa kapasidad mo na yan, that is already rewarding. Di po ba?
Kaya nga sabi ko, baguhin na natin yung kaisipan na gano'n. Na sa paglilingkod sa Panginoon, yung magamit ka, yun na yung reward mo. Okay? Then pangalawa, commit with purpose. So you must intentionally align your life with ministry. Okay? Kasi nga by nature, talagang hindi tayo naka-align sa Panginoon. Sabi ko nga, kung 10 years ago, kung ano tawag doon, kung inyong sisiyasatin ang aking isip, wala akong makikita na gusto kong maglingkod eh. So talagang by nature, because of our sinful nature, we are not aligned sa Panginoon. So commit with purpose. Ibig sabihin na commit with purpose, dapat alam mo kung bakit ka nagsusumikap sa gawain ng Panginoon. Hindi yung tira lang ng tira, hindi yung sumikap lang na sumikap. Dapat gawin mo ito na may intention, na may purpose, upang hindi maging walang kabuluhan yung paghihirap mo sa gawain ng Panginoon. So commit with purpose, letter A, covenant before convenience. Ecclesiastes chapter 5 verses 4 to 5. Alam nyo, minsan, sabi ko nga, ang dami mo nang naipangako sa Panginoon, makamit mo lang yung nais mo eh. 'Di ba? Ako natatandaan ko nung ako nagre-review sa Moraita, nakatatlong review center ako eh. Kasi nakatatlong take ako ng board exam, hindi ako makapasa-pasa. Sabi ko, babrasuhin ko 'to, hindi ako makapasa. At sabi ko nga, lahat na ipangako ko na sa Panginoon, na pag Panginoon, ipasa mo lang ako, magba-Bible school na ako, magpapastor na ako, mas susumipag ako sa gawain ng Panginoon. Pero alam nyo, minsan parang I'm just fooling God na at the back of my mind, meron akong hidden intention na wag mo ko ipapasa. Lahat ng paglilingkod ko, bibitawan ko. Bakit? Mas gusto ko kasi na maabot yung pangarap ko eh. Dahil pag kinukumpara ko palagi sa naging buhay namin, sa daddy ko, sa mami ko, yung mga kapatid ko, talaga nga naman pag walang offering, walang sabi ko, dahilan ko para magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Pero minsan parang pinampopront ko lang na mas magiging masipag ako para pakinggan lang ng Panginoon yung puso ko, pero alam na ng Diyos ko ano talaga intention ko. So ibig sabihin, minsan meron tayong mga hidden agenda, so we cannot fool God, di ba? Kaya nung nakapasa ako, sabi ko, Panginoon, sayang naman, pinasapasan mo ko, di ko gagamitin, di ba? Nakikipag-utuan nga, pero God is gracious, sapagkat ngayon, yung profession ko, ginagamit ko para sa kanyang gawain. At sabi ko, salamat Panginoon, hindi kung kailan huli na, tsaka ko na-realize ang mga bagay na ito, na sa kalagitnaan ng aking kalakasan, sabi nga, remember now thy Creator in the days of the youth, na kung saan inalala ko ang Panginoon at ginising niya ako sa panahon na ako'y malakas pa, sapagkat kung ako na-realize ko to, ako'y retired na, 65 years old, ugod-ugod na, hindi ko po magagawa na mag-preach ng 4 na beses sa araw ng linggo. So, ibig sabihin, yung kalakasan na ibinibigay sa akin, ito yung deserve ng Panginoon. That's why, covenant before convenience. Yung kasunduan. Kaya nga sabi ko, salamat Panginoon, bagamat na-delay ako, nakakasunod pa rin ako doon sa aking naging kasunduan sa'yo. Nakapag-Bible school ako, naging pastor ako, na-delay nga lang nga. Pero kasi minsan parang gusto natin yung convenience. Ano yung convenience? Ayoko na maranasan pa yung dati naming hirap. Naranasan ko na yun, tapos na ako doon eh. Unahin ko naman yung sarili ko. Pero salamat, Ba't hindi ko sinasabing madali, mahirap pa rin naman. Pero ito yung hirap na, alam mo yun, na masasabi ko na very satisfactory, na satisfying, sorry. So very satisfying yung pagod sapagkat at the end of the day, nakita ko, may kabuluhan yung naging araw ko para sa Panginoon. So your decision before employment shape your direction. So basahin nga po natin, Ecclesiastes 5 verse 4, sabi rito, pagka ikaw ay nananata, ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang, tuparin mo ang iyong ipinanata. Pag hindi mo tinupad, ano mangyayari? Verse 5. Diba? Sabi rito, maigi nga ang ikaw ay huwag manata kaysa ikaw ay manata at hindi tumutupad. Ako, tumupad naman, na-delay lang. Kasi sabi ko, gumagawa ako ng katatakot ko. Kasi sabi ko, nung nasa Sanjin ako, yun yung mga panahon na ako tumatakas sa panawagan ng Panginoon para akong papunta ng Tarsis eh. Parang ganun yung pakiramdam ko na kung saan, sabi ko, pambihira talaga, nagkaroon ako ng anxiety. Nagdadrive ako ng motor, hindi ko minsan alam na nandun na pala ako sa Sanjin, nagugulat pa ako. Kasi lutang nga eh. At nung mga panahon na yun, may nabasa ako dun sa bulletin board. Sabi nung bulletin board, kill pressure before pressure kills you. Sabi ko, yung trabaho ko ang nagpe-pressure sa akin. So I resigned. Okay? Nag-resign ako. Sabi ko, pwede naman ako maghanap pa ng ibang trabaho na mas madali sa trabaho ko na ito. Pero sabi ko, hindi, mali.
Kaya to nangyari sa akin, may plano ang Diyos, nire-redirect niya ako. Remember what happened to Jonah? Binagyo yung kanyang sinasakyang barko at yun yung naging parang turning point. Sabi ko, ito na yung bagyo eh. Tapos mag-a-apply na naman ako sa iba na mas madali. Okay, sabi ko, paano kung hindi na maging mahirap? Tapos minsan nag-commute ako, tapos yung sasakyan na sinasakyan ko, mabangga, maputulan ako ng bintay, para bang gumagawa ako ng sarili kong tako sa sarili ko, para lamang sumunod ako sa Panginoon. And it is effective, sapagkat matapos noon, okay, nag-Bible school na ako, pagdating ng 2022, nakagraduate ako sa Bible school, kinommission na rin ako as a pastor, at doon na nagsimula talaga ang tunay na pagsunod sa Panginoon. So covenant before convenience. Okay, so your decision before employment shape your direction. Commitment is proven before the test comes. So a commonly overlooked and unappreciated sin among God's people is the sin of broken vows. Promising things to God and failing to live up to the vow. So those who honor God, okay, they will not be quick to make vows to God. Kasi nga minsan, nangangako tayo sa Panginoon kasi emotional tayo. Nangangako tayo sa Panginoon kasi sobrang saya natin. So those who honor God will not be quick to make vows to God. Those who honor God will be serious about fulfilling vows made. Those who honor God will regard broken vows as sin to be confessed and to be repented of. Kasi kasalanan eh. Kapag ka nangako ka tas hindi ka tumupad, maging sa tao man, nangako ka tas hindi ka tumupad, kasalanan. Then letter B, consecrate your calling. Pakabanalin mo yung panawagan ng Diyos sa'yo. Okay? O tratuhin mong banal. Romans chapter 12 verse 1. So, pag sinabing consecrate your calling to solemnly dedicate your work, talents, and life purpose to God, setting them apart for His service rather than personal gains. So, it is voluntary, conscious decision to align your daily efforts with spiritual purpose, transforming ordinary work into sacred act of worship. Ano po sabi dyan sa Romans 12 verse 1? Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Napansin ninyo, inihahandog mo yung sarili mo bilang isang haing buhay. So kung inihandog mo na ang buhay mo sa Panginoon, bakit mo mas uunahin yung mga personal interest mo kaysa sa interest na may kinalaman sa gawain ng Panginoon? So again, hindi ko sinasabi na iwanan mo yung trabaho mo para makapaglingkod ka sa Panginoon. Ang gawin mo, i-integrate mo. Pag-connectin mo, gawin mo extension ng iyong ministry, ang iyong trabaho upang hindi maging sagabal sa gawain ng Panginoon. Sabi rito, ihain mo ang iyong katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Okay? So your personal calling is greater than your professional title. So your job is not your identity. Your calling is, kaya ako yung identity ko, hindi ako accountant eh. Ang identity ko ay yung pagiging pastor ko at pagiging lingkod ng Panginoon. Kaya if there would any be conflict between my professional title and my calling to God, my calling should always prevail. Ayan. Kaya kapag merong mga camp, merong mga gawain sa church, nagpa-file ako ng leave. Ito nga nakakalungkot sa mga young people ngayon, wag na limbawa may activity sila na araw ng linggo, nakakalungkot, mawawala sila sa church. Pero wag na yung camp patatapat ng araw ng weekdays. Hindi nila kayang iwan yun. So ibig sabihin, bakit parang mas madali na i-forgo natin ang gawain ng Panginoon kaysa i-forgo mo yung professional life mo. So parang unfair na kung titignan po natin, kung aanalisahin natin, lahat ng lakas, buhay, pagpapala, lahat ng galing sa Diyos. So, kung ano ang meron ka, nagmula sa Panginoon, kaya bakit mo hahayaan na yan ay maging sagabal sa iyong paglilingkod sa Panginoon? Kasi ako personally talagang ganun. Pagka talaga merong schedule yung father ko, anak, may ganito tayo. Ako, dad, magpa-file ako ng leave. Automatic yun. Then letter C, Matthew chapter 16 verse 24. Ito yung dahilan kung bakit Okay? Matthew chapter 16 verse 24, sabi rito, nang magkagay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili. Yan po yung isa sa pinakamahirap sa paglilingkod sa Panginoon. At ang sabi, at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Alam nyo, nung tinatayo yung church building sa DRT, grabe yung ginawa kong pagtanggi sa aking sarili. Dahil tulad ninyo, sabi ko nga, nais ko rin magkaroon ng sariling property, bahay, sasakyan, kasi ito yung kasagsagan ng aking kalakasan Ito yung panahon na ako'y nagsisimula. At napakahirap. Bakit? Kasi pinagdadamutan mo yung sarili mo. Yung pagdamutan mo yung ibang tao, madali yun Kasi hindi ka sa tao pag-iimak sarili, pero yung tanggihan mo yung sarili mo, that is another thing. At ang sabi pa rito, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin.
Ano? So denying self means to live as an other-centered person. Jesus was the only person to do this perfectly, but we are to follow his steps. Okay? So this is following Jesus at its simplest. He carried the cross, he walked down that road, so much those who follow him. Ano? So ganun talaga eh. Aminin na natin, talaga sa paglilingkod sa Panginoon, talaga may sakripisyo yan. At ang pattern natin sa paggawa ng sakripisyo, ay yung sakripisyo ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ano? Then letter C, connect work to worship. So Colossians chapter 3 verse 23. Colossians chapter 3 verse 23. Ano po sabi diyan ng banal na kasulatan? So work as unto the Lord, ano? So sabi po rito, ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng Panginoon at hindi sa mga tao. So your profession is not separate. It supports the mission. Your income becomes an instrument for God's work. Ano? Actually, dahil nga, siyempre, nagsisimula pa lang ang gawain sa DRT, talagang bukod sa pinifinance ko yung pambayad doon sa monthly amortization doon sa nilong, talagang nga naman kung ano pa yung natitira sa akin, yung pa yung, minsan, kasi nga, doon sa church, after ng aming worship service, tsaka gospel prayer meeting, may kainan doon. Ano? So kapag wala ng bigas, sa akin manggagaling, pagka wala ng gasol, katulad kanina, naubusan na, so sa akin magmumula. So ibig sabihin, yung profession ko is not separate. It supports the mission. Yung income ko, it becomes an instrument for God's work, for the furtherance of the gospel of Christ. Ano? So bakit? Kasi connected yung work ko sa worship. Na yung aking trabaho is isa rin sa paraan ko ng pagsamba sa Panginoon. Kaya hindi siya pwedeng paghiwalayin. Ano? So commitment means your entire life, career included, is surrender to God. You don't balance two lives. You integrate one purpose. Ano? Pag sinabi integrate, connected with each other. Then pangatlo, continue in practice. Ayan, pag sinabi continue in practice, madali magsimula eh. Pero yung manatili ka, yan yung mahirap eh. Ano? So continue in practice. You must live it out daily with consistency. Ano, minsan yung mga kabataan, talaga may papakita nila, pastor, hindi naging sagabal pero darating dyan na para bagang dumadami yung ambisyon mo, yung pangarap mo, na para bagang nabe-burden ka. Tapos kapag nag-scroll ka sa Facebook, makita mo yung mga kasabayan mo, meron silang ganito, ganyan, ikaw wala pa kasi naglilingkod ka sa Panginoon. So ibig sabihin, minsan, naapektuhan ka emotionally, na minsan para bagang nakakita mo, pambihira, mukhang nakakasagabal na itong aking paglilingkod sa Panginoon para maabot yung aking mga pangarap So sometimes Satan will put lies sa ating mga isipan, kaya nagkakaroon ng anxiety, depression, na kung saan para bagang hirap ka ng balansihin. So tignan po natin, letter A, serve steadfastly. 1 Corinthians 15 verse 58. Okay, serve steadfastly. So ano po sabi diyan? So ministry is not occasional, it is continual. So sabi po rito, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayong magsitatag. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan sa inyong gawa sa Panginoon. So again, ministry is not occasional. Minsan nagiging occasional, lalo na sa mga estudyante, kapag alang bakasyon, tsaka lang sila may oras sa Panginoon. Tandaan po natin, ministry is not occasional, it is not seasonal, it is continual. So even if your labor is vain to everyone else, and everyone else discount or doesn't appreciate what you do for the Lord, your labor is not in vain in the Lord. Kaya nga dito, ginagawa natin ang lahat hindi sa tao, kundi para sa Panginoon. Kaya kung wala mang pumuri sa'yo sa mga accomplishment mo sa gawain ng Panginoon, then so be it. Hindi naman ito para sa kanila, para ito sa Panginoon. Kaya po dito makikita po natin na it doesn't matter if you get the praise or encouragement. Sometimes you will and sometimes you won't, but resurrection means that your labor is not in vain in the Lord. Hindi po walang kabuluhan lahat ng ating pagpapagal sa Panginoon, sapagkat pagdating natin sa langit, tayo po ay bibigyang gantimpala sa lahat ng ating ginawa sa Panginoon. Then letter B, hindi lamang serve steadfastly, kundi sustain through sacrifice. Yan, sustain through sacrifice. Hindi po pwede na naglilingkod ka sa Panginoon na wala kang isasakripisyo sa Kanya. Sabi ko nga nung nag-resign ako sa trabaho ko way back 2018, sabi ko, Panginoon, wala na akong trabaho pero totoo na may part-time ako, nagpa-part-time teaching ako
Pero ang tingin ko na sa sarili ko noon, ako'y unemployed, ako'y pinakaaba, pinakakawawa, ano. So ganoon ang tingin ko sa sarili ko noon. Kaya sabi ko, Panginoon, sinacrifice ko yung trabaho ko. Hindi na ako huhugot sa bulsa ko, ha. Parang ganoon yung commitment ko. Kasi nga, wala na akong trabaho, eh. So ngayon, sabi ko, pambihira, ba't ka ako ganoon? Parang wala nang may sumuporta. May support mula sa church, pero sabi ko, hindi sapat. Kasi nung ako yung nagsisimula, nakwento ko na rin ito minsan, sabi ko, ako yung bibili sa palengke ng itlog, may langgunisa pa yan. Bibili ko ng bigas, tapos pag uwi sa bahay, ako yung magsasaing, ako yung magpiprito. Kasi, at ako pa yung magmamaneho, pagdating doon sa Bible Study Center, ako yung magpapakanta, ako yung magpipreach. So, ibig sabihin, lahat ng yon hindi gagana kung hindi ako magpo-provide. Kaya sabi ko, package deal pala pag sumunod sa Panginoon. Hindi lang oras, kundi pati bulsa mo, butas. Kasi nga, wala na nga ang sweldo, maglalabas ka pa. Kaya doon ko naunawaan kung bakit maraming hindi talaga magpapatuloy, eh. Kaya nga, yung kanina, di ba, yung pangatlo, nakalagay dito is continue in practice. Madaling magsimula, pero mahirap pala magpatuloy. Pero kung ikay talagang tinawag at nandun yung puso mo sa gawain, kahit magkanda ubos-ubos, magpapatuloy ka. Natatanda ko nga dati, may lagnat ako, talagang umiikot yung paningin ko, kasi sinusubo ko rin yung sarili ko hanggang saan ako tatagal. Sabi ko, kahit may lagnat, sige, buti na lang talaga, di ako na-aksidente kasi gamit ko yung adventure nung daddy ko noon kasi nung panahon na wala pa ako sa sakyan. Pero sa biyaya ng Panginoon, nakaraos, nakapagpatuloy. Kasi ang sarap lang, kasi sabi ko, magiging pastor ako, eh. Ano na lang yung patutuong sasabihin ko? Paano ko hahamunin ng mga tao kung ako hindi nahamon sa paghihirap na yun? So like Paul, like Paul, the tent maker, you serve while you work. So sacrifice is the price of impact. Isa sa na-realize ko sa pagpapastor, kung gusto kong magkaroon ng malaking impact sa gawain ng Panginoon, mas kailangan kong magsakripisyo. Talagang ganun, eh. Tinanggap ko na siya na ganun. At salamat, sapagkat ako yung naging anak ng isang pastor, una ko nakita yung hirap na yun sa Panginoon, sa father ko, at aaminin ko, naging dahilan din yun upang ako ay tumakbo sa panawagan ng Panginoon. Pero ngayon, ginagamit yun ng Panginoon na pundasyon ko. Sabi ko, may purpose pala. Na ang paghihirap ay may purpose pala. Na dati hindi ko makita yung blessing na yun, pero ngayon, yun yung aking nagiging pundasyon kung paano natitiis yung mga mga paghihirap na dumadating na ito. So sustain through sacrifice. Then lastly, dito na po tayo magtatapos, shine in both spheres. Ano ibig sabihin ng shine in both spheres? You can shine in your ministry. You can also shine in your workplace. Okay? Totoo yan, eh. Matthew 5:16. So ang sabi po dyan, lumiliwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luluwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Yung ba tipong makita ng mga tao na ang laki ng nagagawa mo sa gawain ng Panginoon samantalang may trabaho ka. Na para bagang talagang wala kang ibang pinagkakabalan kundi ang paglilingkod lamang sa Panginoon sapagkat paano mo nagagawa yung mga bagay na ginagawa mo ngayon samantalang yung iba nga wala naman trabaho, hindi nagagawa yung nagagawa mo. So ibig sabihin, kapag kami nakapansin sa'yo na ganito yung paglilingkod mo sa Panginoon, para ka bagang ilaw na nagliliwanag, at yung liwanag na yun, hindi ka napapapurihan, sapagkat maging yung tao nakakapansin, nakikita niya, imposibleng magawa mo ito, tanging kapangyarihan ng Panginoon na siya kumikilos sa'yo, at sa pamamagitan ng mga magandang patutuon na ito, naluluwalhati ang Panginoon. Yung bang tipong lumalabas sa bibig ng mga tao, purihin ang Panginoon sa mga gawa mo. Sapagkat nakita nila na imposible na ito ay nagagawa ng isang tao kung wala siyang panawagan talaga sa Panginoon. So let your light shine before men. So your workplace is also your mission field. You are not part-time for God. You are full-time wherever you are. So the purpose of light is to illuminate and expose what is there. Therefore, light must be exposed before it is of any use. If it is hidden under basket, it is no longer useful. Nakakalungkot, merong mga young people, may potential, merong ability, talagang merong, ang tawag nga doon ay merong future sa gawain ng Panginoon. Pero kung hindi mo ipapagamit sa Panginoon yan, baliwala yung talento na meron ka. At yung liwanag na yan ay para bagang tinatago mo sa ilalim ng lamesa, hindi makita sapagkat hindi nagagamit sa gawain ng Panginoon. So consistency proves authenticity. Your daily life, both in church and at work, becomes your testimony. So para po sa ating pagwawakas, conclusion, okay? So serving God is not about location. It is actually about devotion. Okay? So
Then, ano pa po sabi dyan? You are not a professional who occasionally serve God. You are a servant of God who happens to have a profession. Magkaiba yun eh. So dito ipinapakita na nauna kang iniligtas ng Panginoon, lalo na sa mga young people, una kang nakakilala sa Kanya bago ka magkaroon ng profesyon. So technically, dapat unahin mo ang gawain ng Panginoon at dapat hindi ka seasonal. Okay? Hindi ka seasonal kasi nga minsan, maglilingkod ka lang kapag bakasyon, kapag ka hindi busy sa office. Alam nyo, ako nararanasan ko sa office talaga, minsan may deadline, tapos Thursday kasi yung aming prayer meeting, tapos at kailangan na i-submit ito tomorrow. Talagang alam niyo pakiramdam na nagiinit yung puwit ko. Hindi ko alam kung ano uunahin ko. Deadline na nito bukas pero may prayer meeting ngayon. Talagang sabi ko bahala na, aalis ako, iiwanan ko yung trabaho ko, ilalak ko na yung opisina, uuwi ako sa church. At alam niyo kung ano gagawin ko? Papasok ako ng alas 6 ng umaga para ipagpatuloy yung hindi ko natapos na trabaho. So ang ending, walang napabayaan. Walang napabayaan. So, minsan talaga, diskarte lang yan eh. Di ba? Diskarte lang yan eh. So parang ganito lang yan. Tignan nyo, pag kayo dumin-dumi na, di ba? Kahit busy ka, pagbibigyan mo yung puwit mo. Di ba? Oo. So sabi, kasi literally, ewan ko, parang kusang tumatayo yung tuhod ko kapag alam ko na dapat nasa church na ako, alas 6 yung aming prayer meeting, pero nung time na yun, alas 7 na ako nakarating. Tapos, may mga cases pa na ako minsan nagkakaroon ako ng self-pity. Parang nagkakaroon ako ng jealousy para sa Panginoon na ako inaabot ng hanggang alas 11 yung pinakamatagal ko sa opisina eh. Normal kong uwi is alas 7, alas 8 ng gabi. So I work beyond 8 hours. Sabi ko parang nagigilty ako in a sense na sabi ko, pastor ako, pero mas malaki yung oras na inilalaan ko sa opisina. Kaya kapag para sa Panginoon, sabi ko, hindi po pwedeng kukunin ko pa yung oras na para sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, depende yan kung paano mo hinuhubog yung pag-iisip mo sa gawain ng Panginoon. Kasi lahat ng yan nagsisimula sa isip eh. At kapag yan nag-manifest sa labas, walang parang hindi mo unahin ang gawain ng Panginoon. So ano po yung so your job is not a distraction from ministry. It is a platform. Next. Next. Your job is not a distraction from ministry. It is a platform for ministry. It is for the furtherance of the gospel. Yeah. Then ano yung ating dapat gawin? Call to action, So settle your priority today. Ano ba talaga yung priority mo? Parang kamukha nga nun sa akin. Nananalangin ako sa Panginoon, nangangako ako sa Panginoon, Panginoon, ipasa mo lang ako sa board. Pero ang totoo nun, hindi ko priority ang paglingkod sa Panginoon. Kaya nung nakapasa ako, nagtrabaho agad ako. So talagang parang finul ko ang Panginoon. So that's why we need to decide, will God truly be first? Totoo ba talaga na ang Diyos ang inuuna mo sa buhay mo? Okay? Then ano pa? Surrender your profession to God. Okay? Surrender mo. Para maging ministry partner mo yung profession mo sa gawain ng Panginoon. Then stop separating your work from your calling. Stop separating para walang conflict. Then step into full devotion. Live as a full-time servant of God wherever He places you. Then final challenge. Okay? Ano yung final challenge? If God has called you, will you trust Him enough to say, eto matindi na to, Kasi ito yung level of maturity natin sa Panginoon eh. If God has called you, will you trust Him enough to say, Lord, even if it costs my career, I will choose your calling. Kaya niyo ba yan? Kasi ako talaga, yan yung pinaghahandaan ko eh. If there would any be conflict talaga between my calling and my profession, talagang nakaprograma na sa isip ko na magpe-prevail ang panawagan ng Panginoon sa akin. Sapagkat sabi ko nga, kung nagawa ko na yan dati sa Sanjing, sabi ko, gano'n lang ulit na gawin ko yan. Ayan. So the next, ano pa po sabi dyan? Because when you truly live out, Matthew 6:33. Ano ba yung Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God. You will experience the promise of Psalm 37 verse 4. Ano ba yung promise? And He shall give thee the desires of thine heart. Di ba? So isa pamuhay mo lang. Sabi ko nga, baka tulad nyo lang din ako dati eh. Duda ako sa mga sinasabi ko rin dati eh. Pag naririnig ko to, okay? Kaya ka duda, kasi hindi mo pa nararanasan. Subukan mo. Sapagkat ako, sinubukan ko, at talagang masasabi ko na totoo ang Diyos sa kanyang salita. I am now experiencing the desires of my heart. Sabi ko nga, pagka inuna mo ang Panginoon, pati yung desires mo, nare-realign, nababago rin yung mga desires mo.
at talagang ngayon, talagang puso ko nasa gawain ng Panginoon. At salamat, sapagkat sabi ko nga, sa maagang punto ng aking buhay, ipinaranas sa akin ng Panginoon yung siya'y unahin ko. So ano po yung message? The message is full-time for God, serving faithfully while working professionally. And I hope and pray sa mga young people natin na nandito ngayon, ay sikapin po ninyo na unahin ang Panginoon. At dito makikita mo kung paano ang Diyos kikilos. Alam nyo, ang problema kasi sa atin, naniniwala tayo na makapangyarihan ng Diyos. Kaya niya magpala. Pero ang problema sa atin, hindi tayo umaasa na mararanasan natin yung pagpapala. Mag-iba yun eh. Naniniwala ka, pero maaaring hindi ka umaasa. Dahil kung totoong umaasa ka, makita dapat sa buhay mo na talagang siya ang inuuna mo. Magsitayo po tayo, lahat tayo manalangin. Mapagpalang Diyos Ama, salamat po sa message na amin napakinggan. Salamat po